Hello guys, good morning! Welcome back to my YouTube channel guys. Thank you so much sa support niyo sa akin. At awa ng Diyos guys, tumataas din yung mga subscriber ko. Kaya maraming salamat sa support niyo sa akin. Sa tiyaga niyo sa mga videos ko na pinapanood niyo guys. Na full support din guys sa akin. Kaya maraming salamat. Thank you so much and more blessing to come this coming year 2024. Alam nyo guys, ngayon busy ako at naalala ko kayo, kaya busy na naman si Lola. Ayan, nandyan na naman yung alaga ko na nandito na naman at nag-vlog si Lola. Ay, wala nang iba yan, oh. Good morning, my baby. Good morning. Ayan ang alaga kong apo. Meron akong gustong i-share sa inyo guys, kaya busy si Lola ngayon kasi meron akong gustong i-share sa inyo guys na yung mga dapat natin na hindi nagbababay na siya. Oh, yan, bye-bye. Say good morning. Say good morning, tita. Good morning. Good morning. Good morning. Yan ang alaga ko guys, yung apo ko na yan. Yan ang lagi kong kasama sa reels, lahat. Alam nyo guys, meron akong gustong i-share sa inyo na patakaran ngayon, 2024. Na gusto kong i-share sa inyong mga kabataan, lalo na yung mga apo, di ba? Yung mga apo, dapat marunong kayong umintindi sa lola. At lalo na yung mga OFW, ang mga magulang nyo, kailangan mababait kayo sa lola nyo, irespeto nyo sila. Kung ano yung mga sinasabi nila na advice, na yung bang advice na hindi ka makipag-boyfriend, mag-aral kang mabuti, tignan mo yung mga kaibigan mo na ano yung mga kinakasama mo na araw-araw, na yung huwag kang masyadong magtiwala sa mga tao. Alam niyo mga apo, kasi meron din akong apo. Alam niyo guys, mas maganda yung masunurin ka sa lola mo, kasi kapag ikaw ay masunurin sa lola mo, sigurado ikaw ay maganda ang iyong kinabukasan at sigurado na makapag-aral ka at matatapos mo yung kurso na gusto mo. 'Di ba? Karamihan ngayon guys, yung mga bata ngayon, nako, sobrang tigas ang mga ulo. Porque abroad yung mga magulang, gawin nilang gusto nila, matitigas ang ulo o parang galit pa sila kapag pinagsasabihan mo sila na ganito, huwag mong gagawin yan. Tingnan mo yung mga barkada mo, nako, para sila pa yung galit sa'yo na hindi mo maintindihan kung ano yung gusto nilang sabihin, hindi nila masabi sa'yo ng personal kasi syempre ikaw yung nag-aalaga, 'di ba? Oy, nagpabango ang baby. Ang cute ng baby ko. Nagpabango siya. Oh, ang ganda ng baby ko. Dance nga, baby. Bigyan mo nga ng intro yung mga viewers natin. Sige na. So, ako, nagpopulbo siya. Tingnan nyo naman, guys. Oh, nagpopulbo nga po ko. Ginagaya yung mga kapatid nyo. Yan. Sige na, baby. Sabi ko sa inyo, guys, na mga bata ngayon ay dapat huwag kayong masaktan. I-base ko na lang yung buhay ko kasi tatlo yung apo ko na nasa abroad yung magulang, tatay nila at saka nanay. Pero yung dalawa nasa akin. Yung panganay nandun sa side ng lola niya, dun sa nanay niya. Kaya nagtiwala naman ako kasi yung balai ko dun is stricto din siya. Hindi naman siya basta-basta. Gaya ko din yun na siyempre kung tungkol sa mga masasamang gawain, ayaw naman niya yun. Stricto din yun. Siya rin ang nagpalaki. Kaya sabi ko, dito sa mga poko at hindi lang sila guys, kasi mga malilit pa itong mga apo ko. Meron pa siyang time na, meron pang oras na maano nila yung bang madisiplinaan mo talaga ng mabuti. Basta huwag ka lang manakit ng bata. Kung bunganga, okay lang yun. Huwag ka lang saktan ng lola at lolo mo. Huwag ka lang maltratuhin, huwag ka lang gutumin. Kasi nanay at tatay mo ang nagtatrabaho sa abroad para maghirap, maganda yung buhay mo. Kailangan din sumunod ka, 'di ba? Sa lolo at lola, hindi kayong porque pinapagalitan ka, nagrebelde ka na, nakipag-boyfriend ka o tumakas ka. Alam niyo guys ngayon, alam niyo mga bata ngayon, grabe. Ang daming namamatay ng mga teenager, lalo ngayon, 'di ba? Lalo na ngayon kasi mga babae, 'di ba? Daming nawawala, kinikidnap, tapos pinapatay, hindi na bumabalik. Diyos ko. Kung pwede lang guys na yung apo ko na dalaga ay hawakan ko at akong mag-alaga, pero hindi pwede kasi siyempre
doon siya nag-aral sa Maynila, kailangan doon din siya matapos. Kailangan kasi mahirap din mag-transfer. Dati sinubukan niya mag-transfer dito. Ako, sobrang sobrang stricto ko kaya yon. Siguro hindi niya kaya yung stricto ko kaya umalis din, pumunta doon sa lolo niya na isa. Pero ako, sabi ko, at least, pinagsabihan ko siya at ngayon, kapag nagchat-chat ako sa kanya, pinagsabihan ko din yun na huwag siyang makipag-boyfriend ng maaga. Tignan niya yung mga barkada niya, lalo ngayon, alam niyo, meron isang bata. Nagkwentuhan kami ng isang lola din na nag-aalaga din ng apo. Na katulad ko din na yung anak niya is OFW din, guys. Kaya yun sabi niya na, alam niyo daw, pinagsabihan daw niya yung apo niya na yung cellphone kasi ginagamit niya na naka-charger yung cellphone. Tapos yung lola, ayaw naman niya yung ganon na bata na gumagamit ka ng cellphone with charger kasi delikado yun, lalo kung nakahiga ka, huwag mong gamitin yung cellphone na naka-charger kasi baka mamaya sumabog or pumutok o nakuryente ka, di ba? Siyempre nakasaksak doon sa saksakan. Ayaw ng lola. Alam mo ang sagot daw ng bata? Huwag kang maingay dyan, baka tadtadin pa kita dyan. O, tingnan nyo guys, tingnan nyo kung magandang asal yun ng isang bata. Ang lola, nagpapakahirap. Sa totoo lang guys ako, nung naranasan ko yung mga anak ko, never akong nagproblema. Easy to work ako. Nakarelax ako kasi yung asawa ko, maaga siya, pupunta na siya bukid, magtrabaho, maghapon siya doon, babalik na lang siya paghapon. Ako naman taong bahay, ayan, nag-alaga ko ng mga anak ko. Mapaliguan ko na sila, mapapunta ko na sa school. Yung utak ko press kasi wala akong problema kasi hindi sila malikot, hindi sila problema. Yung bang iba noong unang mga bata, noong unang panahon, iba kaysa ngayon. Ngayon, kung tutuusin ko yung alaga ko ngayon ng mga apo ko at saka yung mga anak ko dati, nako, wala pa dito sa Katiting. Dati mga anak ko dati, marunong na silang maglaba, marunong na silang magluto. Kahit hindi mo tinuturuan, kasi marunong silang mahirap ang buhay kasi dati noon, mahirap ang buhay. Kaya naawa sila sa magulang siguro na nakikita nila na busy sa trabaho, sa bukid. Nakikita nila na laging madumi ang magulang. Laging, alam mo yung pitak, yung, umiyak na naman ako ngayon guys. Maalala ko na naman yung buhay namin dati. Siyempre, pag galing ka sa bukid, di ba, mang dumi-dumi mo yung damit, para kang kawawa, para kang yagit, di ba? Kasi pag nagaling kami sa bukid, kami ng asawa ko, maaga kami nga alis. Kapag iniiwan ko yung mga anak ko diyan sa nanay ko, malapit lang kasi kami. Pagdating namin ng hapon, siyempre, pagod na pagod ka, wala kang kahit chutsura. Tapos yung damit mo basang-basa, duming-dumi, di ba? Kasi lalo kung nagtanim ka o nagbunot ka ng punla, di ba? Siyempre, nakikita yung mga anak ko pagdating ko doon sa bahay, malinis ang bahay. Nakaluto na sila, nakalaba na sila ng mga damit nila, kanya-kanyang laba. Marunong silang tatlo, magwalis na sila. Malinis ang bahay, kahit maliit ang bahay, malinis. Makita mo guys na namimiss ko yung mga ganun na mga bata na marunong silang magtrabaho ng kusa na hindi mo sila pinapagalitan, hindi mo sila sinisigawan. Kusang loob na nagtatrabaho sila, pagdating mo ng magulang, maayos na ang bahay. Ngayon, never mo makita ngayon. Nakatuon sila sa cellphone. Ang nakatuon sila sa cellphone yun. Kaya ngayon, ang mga bata ngayon, sobrang tigas ang ulo. Sana nga itong apo ko na ito na cute. Hindi ganon. Ang cute kong alaga. Ito mabait kasi ito eh. Maganda na. Cute pa. Oh, naglo-lotion na. Sige na, oh. Sige na. Thank you, tita. Thank you sa support nyo kay lola ko. Sana ma-monetize na siya at naiyak kasi ako guys. Naiyak lang ako kasi naalala ko yung mga anak ko nung malilit sila na yung utak nila is advanced na nakaluto na sila. Tapos kung nagtitinda ko sa school, uuwi yung isa dito. Magluluto na siya. Yung unang maglalabas sa school, uuwi na siya. Tapos kukunin na niya yung niluto ng tatay niya. Ibabaw niya sa akin sa school. Para bang kasi ang mga bata noon, iba yung buhay, di ba? Ngayon, kasi makita nila yung mga bata ngayon, lalo na kung abroad ang magulang, akala nila yung pera, easy to get lang na, easy lang na magkaroon sila ng pera, marami silang pagkain, kahit na hindi sila magtrabaho, okay lang yun kasi nandiyan yung nanay ko nagpapadala ng pera, nandiyan yung tatay ko nagpapadala ng pera, di ba? Ganun. Sana yung mga bata ngayon magbago na kayo, hindi tulad noon na hindi
Kapag ganun ang ugali nyo, hindi rin maganda ang kinabukasan nyo. Kapag yung pera lang ang iniisip nyo, cellphone, wala. Anong mangyayari sa buhay mo? Hanggang malulung ka lang sa masamang bisyo yun. Hayaan mo na kung malulung ka lang sa bisyo na hindi, siyempre pag matigas ang ulo ng isang bata, wala. Kaya dapat, ay nako, Diyos ko, inubos na yung lotion. Pati dito, lotion na no. Kiss na nga si Lola. Kiss na, bigyan mo rin si Lola, bigyan mo rin si Lola. Ito na lang yung intro natin. Ito na lang yung intro natin. Naglalagay ng lotion yung apo ko ko yun. Oh. Maraming salamat guys sa support nyo sa akin. Sana kayo naman dyan ng mga bata, kung napanood nyo ito, sana ma-realize nyo din kung ano yung dapat o hindi dapat, di ba? Naiyak lang ako guys kasi naalala ko yung buhay namin noong unang panahon na sobrang pagod, may stress ako dahil kasi minsan nabubunganga ako dahil sobrang tigas ang mga bata ngayon. Sobra, iba dati. Iba yung unang panahon na mga bata kaysa ngayon. Sobra. Kaya minsan, sabi ko, kung bata pa ako guys, mag-abroad na lang ako at magpadala ng pera at kukuha na lang sila ng katulong. Mas maganda pa. Kaysa yung ikaw na mag-alaga, nako, sobrang stress, nako. Kaya nga ito yung may share ko sa inyo guys, na kayong mga bata, dapat mahalin nyo din ang mga lola nyo habang bata pa sila na kaya ka pa nilang pagsilbihan na apo. Kasi kapag wala ka ng lola, iba ang may lola, di ba? Kasi lalo na kung ang magulang mo ay nasa abroad, ang magulang, ang iniisip lang nila, paano ka makapagpadala ng pera, paano ka nila mapag-aral, kasi tiwala sila na nandyan ka sa lola nila, sa nanay nila, di ba? Nanay at tatay. Pero yung iba, nako, masobrahan naman yung tiwala. Marami din mga hayop na mga lolo at lola na habang wala yung anak, kahit na apo, binabastos. Pero ako, awa ng Diyos, hindi naman kami ganon. Kaya maraming salamat sa support niyo sa akin. Thank you so much. Marami na akong na-share sa inyo. Kaya bahala na kayo kung ma-realize nyo hindi. Shout out sa mga friend ko dyan, mga subscriber ko, mga mababait kong subscriber na mga ganda dyan. Thank you so much mga kapatid. I hope na you full support pa rin kayo sa akin. At maraming salamat sa mga nagsusubscribe sa akin. And happy weekends. Bye-bye. Love you all.